Salamat sa Panginoon. Tayo po ay dadako sa paghahayag ng mga salita ng Diyos. Sa oras na ito, patuloy nating pinag-aaralan ang 2 Peter chapter 3, verse 18. Grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. At yan ang ating ipagpapatuloy na pag-aaralan. Sa mga nakaraan ay napag-aralan natin at kahit pa yung isang service natin na nauna sa umaga, napapag-aralan natin yung repentance for not growing in the grace and the knowledge of Jesus Christ. Kailangan ay pagsisihan ng tao ang hindi niya paglago sa biyaya at sa pagkakilala sa Panginoon. Dahil sa hindi pagkakilala na ito, sa hindi paglago na ito sa pagkakilala sa Panginoon, marami tayong dapat gawin na hindi natin nagagawa na mga kalooban at mga plano ng Diyos sa ating mga buhay. At nawa ay marinig niyo yung message na yun. Sa ngayon, ang ating message ay overflowing grace. Yan ang ating pag-aaralan. So, ang verse natin, but grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. At sabi ko nga, nung last Sunday ay tinignan natin, bakit nga ba pinag-usapan itong paglago na ito sa biyaya at pagkakilala sa Panginoong Hesukristo? Kasi nagkaroon ng problema sa mga tao, mga Kristiyano sa panahon ng mga apostol na medyo nagkakaroon na ng mga tanong-tanong. Nasaan ba yung darating na Panginoon? Nakala ko ba darating siya? Yan po kasi yung context ng 2 Peter, yung pagdating ng Panginoon na parang nadidelay, parang kailan ba darating talaga? Akala ko ba darating siya? Nasaan na yung pangako? Nasaan na yung nangako na darating? Bakit wala pa? So, yun ang konteksto, yun yung laman ng 2 Peter. Kaya sabi ni Peter, grow. Kailangan mag-grow kayo sa biyaya at sa pagkakilala para hindi kayo tanong ng tanong. Kasi nga, sabi niya, na nilinaw natin yung verse 9. Ano? Nilinaw natin yung verse 9 nung nakaraan na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon kasi nga, hindi dahil sa siya ay faithless sa kanyang promise. Ang pinakilala ko ang Panginoon nung nakaraan ay promise keeper siya. Pero bakit wala pa siya? Sabi niya darating siya. Nasaan yung promise niya? Tingnan yung verse 9 para makita para sa balikan natin ng konti para makita yung nakaraan nating pinag-aralan. Nasaan na yung nag-promise na darating? The Lord is not slow in keeping His promise. Ang sabi ng ating pinag-aralan, kaya nga gusto niya mag-grow tayo sa biyaya at sa pagkakilala. Gusto niya makilala pa natin siya para hindi tayo natin siya napagkakamalan na slow in fulfilling His promise. As some understand slowness. So, the Lord is not slow in keeping His promise. As some understand slowness. Hindi siya mabagal sa kanyang pangako. Kaya, kung hindi natin siya kilala, kung hindi po natin siya kilala, medyo nasa na ba? Ang bagal naman. Akala ko ba promise-keeping God siya? Asan na yung mga pangako niya? So diyan, sabi ni Peter, hindi siya mabagal sa kanyang pagtupad sa kanyang pangako, kagaya ng sinasabi ng iba. Kaya lang, mapagpasensya siya. So pinakilala ko siya bilang Panginoon na promise-keeper. Pangalawa ay patient God. Na sabi niya, is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Sabi ko nga, ang kausap niya dyan ay mga Kristiyano, pero sabi niya, He is patient with you, not wanting anyone to perish. Ulitin ko, kausap niya, Kristiyano. Pwede pala? Pwede pa ba? Pwede ba na mapahamak yung mga tao? Bakit? At gusto niya kasi, but everyone to come to repentance. Kailangan ba magsisi yung Kristiyano? Bakit? Ba't kailangan magsisi? Sabi ko nga yung topic ko, repentance for not growing in the grace and the knowledge of Jesus Christ. At pwede nyo pong i-replay yan
Pagka napanood ninyo sa mga umattend, sa mga nakaraan, yan naging topic namin. Pero ngayon, overflowing grace ang ating pag-uusapan. Ano repentance? Para lang makita na ng konti yung aming pinag-usapan doon sa isang batch na umattend. Kasi kapag hindi nag-grow ang tao sa pagkakilala, pag hindi nag-grow ang tao sa biyaya ng Panginoon, hindi niya magagawa yung pinapagawa ng Panginoon. Hindi niya magagawa yung kalooban ng Panginoon. Nagbigay nga ako ng example. Kung akala mo, gustong-gusto mo yung Chicken Joy sa McDo, kunwari lang, gustong-gusto mo yung Chicken Joy sa McDo, ikaw, ako mismo gusto ko, binigyan ko ngayon si Sister Sai ng Chicken Joy na galing sa McDo. Para sa kanya, hindi ko gusto yan. Iba yung gusto ko. Ang tingin ko, gusto niya yung Chicken Joy sa McDo. Tingin ko lang yun. Yung pala, iba yung gusto niya. Ang Diyos kaya, ang Panginoon kaya, yung tingin mo bang gusto niya, gusto nga ba niya yon? O kailangan mong mag-grow talaga sa pagkakilala sa Kanya, mag-grow sa Kanyang biyaya para malaman mo ano ba yung gusto niya. Kapag hindi mo kilala ang tao, hindi mo alam kung ano talaga ang gusto niya. Kasi iba-iba tayo ng preference sa mga bagay-bagay. Gusto niya, tricycle lang, pinipilit mo magkaroon ng kotse. Maligaya na ako sa tricycle, aanin ko ba yung kotse? Hindi ko naman maipaparkan sa akin, sa aming bahay. Aalikabukin lang yan. Pag hindi mo kilala, hindi mo lubusang alam ano ba yung gusto niya. Kaya, topic namin sa nakaraan, repentance for not growing in the grace and the knowledge. Kailangan natin mag-grow dyan. Para pagka kumilos tayo, ito gusto ng Panginoon to. Tiyak ko, ito gusto ng Panginoon. Itong lakad kong ito ay kalooban ng Diyos. Magpapasaya to sa Kanyang puso. Kasi kilala mo. Kilala mo. So ngayon, pray muna tayo para sa ating topic na overflowing grace. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon, sa araw na ito. Minsan pa po kami ay nagpapakumbaba. Kung sakali mang hindi narinig yung full message tungkol sa repentance for not growing in the grace and knowledge, may idea sila, Panginoon, ngayon na dapat pala makilala ka pa namin. Mag-grow kami sa pagkakilala. Mag-grow kami sa biyaya mo upang malaman namin ang lubusan ng kalooban mo at lumakad kami doon. Yung lakas na ginugugol namin, isip, talento at kakayahan, may ayon sa iyong banal na kalooban. Pero sa araw na ito, bless mo rin ang message na ito na aming maririnig, overflowing grace, at makita nawa namin, Panginoon, napakabuti mo, napakasagana mo sa iyong biyaya. At dahil ikaw ay nag-overflow at napakasagana sa mga biyaya mo, Panginoon, lalo ka naming mamahalin, lalong titibay ang aming pananalig at pagtitiwala sa iyo. Lalo naming makikita na dapat kaming mabuhay na panatag. Lubusang ma-eliminate o kaya maalis ng lubusan ng kabalisahan at mga pangamba at mga takot. Manatag kami sa iyo. Katulad mo nung ikaw nasa bangka at ang mga alagad mo ay halos mamatay sa takot samantalang ikaw ay nagpapahinga at natutulog. Yung kapanatagan na yon, yung kapayapaan na yon ay ma-enjoy namin kapag naunawaan namin ang overflowing grace na nanggagaling sa iyo. Napakabuti po ninyo. Hayaan niyo mag-flow ang grace na ito sa aming lahat, sa aming puso, at kami ay uuwi, Panginoon, pagkatapos naming marinig ang iyong salita, na isang bahagi ng pagsamba namin, pagkatapos naming mag-pray, umawit, maghandog ng mga offerings namin, ibibless mo lahat ang ginagawa ng mga anak mong ito. Pero maging ang pakikinig ng iyong mga salita ay maging bukas din ang aming mga puso, gawin namin itong pagsamba, at igalang namin ang iyong mga salita sapagkat ito'y mga banal na mga salita mo. Ang pagpapala mo'y maranasan ng lahat habang nakikinig ng iyong salita. Ito po ang aming kahilingan at panalangin sa tulong ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tingnan natin, dahil nga sa context na yan ng pagbabalik ng Panginoon, kaya binanggit ni Peter na grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, kasi nga napakalaking advantage kapag lumago tayo sa pagkakilala sa Panginoon.
Malaking bagay yan pagka lumago tayo sa pagkakilala sa Panginoon. Lumago tayo sa biyaya ng Panginoon. Marami ang gawa ng kaaway na hindi natin masyadong napapansin, pero yung pala'y gawa ng kaaway, kapag lumago tayo sa Panginoon sa pagkakilala, maliliwanagan natin na ito hindi sa Diyos to. Medyo ito ay sa mundo na to, sa masama na to. Dito ako. Yan ang lumalago. Unti-unting lumilinaw ang kanyang landas patungo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Magbasa muna tayo sa John chapter 1, verses 14. Tingnan natin nung dumating si Jesus sa ating mundo, nung siya po'y nagkatawang tao, ang sabi niya, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Well, may Tagalog ba tayo? Kung may Tagalog tayo, ay pwede nating Tagalogin. So dumating siya, galing sa Diyos, nagkatawang tao, at ang sabi, kaisa-isa, na bugtong na anak, at siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Dumating si Jesus na nagkatawang tao dito sa atin, ang kaisa-isang anak ng Ama, maluwalhati na dumating siya sa atin at siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Pinagsama yan, kagandahang loob at ng katotohanan. Kasi pwedeng mapagkamalan, teka, sumusunod pa ba yung Jesus na yan sa mga batas? Nasa katotohanan pa ba yung Jesus na yan na dumating? Bakit puro ata biyaya, grasya? Nangyari ba yon sa panahon ni Jesus? Hindi ba tinuligsa siya ng mga Pariseo? Teka, mali ang ginagawa niyan. Kaya nga dumating siya, hindi lang puro biyaya, hindi lang puspos ng biyaya, kundi hindi siya umalis sa katotohanan. Na kagaya ng pagbibintang ng mga Pariseo, sino yan? Makasalanan yan. Bakit siya ganyan? Mamaya makita natin. Isama niyo yung Luke chapter 6 sa ating pag-aaralan. So, dumating siya po na puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Sabi ko nga, magkatambal dapat yan. Kasi pwede kang mapagkamalan na, bakit kayo? By grace lang kayo naligtas? Di ba? Through faith lang, naligtas na kayo? Hindi. Dapat may kalakip yan na katotohanan. Ano ba katotohanan sa likod nito? Kaya nung dumating si Jesus, hindi lang siya puspos ng kagandahang loob o ng biyaya, kundi ng katotohanan. Sabi ko nga, pero bagamat siya dumating na puspos ng kagandahang loob ng grace at ng truth, ng katotohanan, binansagan pa rin siyang makasalanan. Binansagan pa rin siyang nakikisalamuha sa mga lasenggo at mga gluton, mga matatakaw at mga manlalasing. Yan ang bintang sa kanya ng mga tao. Ang totoo, hindi siya umalis sa katotohanan. Kaya lang, dahil hindi siya kilala ng mga tao, tama? Hindi siya kilala ng mga tao, ang tingin nila, siya'y nabubuhay na makasalanan. Kaya ang laking difference nung kilala mo siya kaysa sa hindi kilala, napagbibintangan tuloy siya. Kaya nga doon sa ating main topic na grow in the grace and knowledge, napagbintangan siyang hindi siya promise keeper. Dahil nga bakit ang tagal, nasa na ba? O dito, kaya nung dumating siya, puno siya ngayon ng biyaya, puspos ng biyaya at ng katotohanan. Sampulan natin, di ba nung dumating yung babaeng nangalon niya, di ba? Babatuhin, di ba? Sample yan. Sabi ni Moses, kapag kami natagpuan kami sa aktong pangangalon niya, ilalatag niya sa harap at lahat ay babatuhin hanggang mamatay. Yun ang katotohanan. Yun ang tama, sana. Kaya lang dumating siyang puno ng biyaya.
paano ngayon pagtatagpuin ang grace at saka yung truth, yung pagdating niya na puno siya ng biyaya, pero dapat nasa katotohanan pa rin siya. Di ba sabi niya? O sige, batuhin nyo, kaya lang ang unang babato, yung walang kasalanan. So sinunod pa rin niya yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Babatuhin. O sige, batuhin nyo. Sabi niya, hindi naman niya binawa. Huwag nyo batuhin. Hindi sinabi. Kasi ang utos batuhin pagka natagpuan sa pangangalo niya. O di batuhin nyo. Kaya lang ang unang babato sa inyo, yung walang kasalanan. O di sinunod pa rin po niya yung utos. Kaya dumating siya na puno ng biyaya at ng katotohanan. Hindi siya lumihis sa katotohanan. Hindi niya sinabi, huwag niyong batuhin. Kawawa naman. Hindi. Okay lang. Sige, batuhin nyo. Pero yung malinis sa inyo, yung walang kasalanan ng babato. Pinag-partner niya yung biyaya na dala-dala niya na nag-overflow. Pero may wisdom na sinusunod pa rin niya yung katotohanan. Mga sample yan. Nung dumating siya bilang, kaya nga, minali siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Hinanapan siya ng butas. Sa Luke 6 nga, kung nabuksan na ninyo, habang naglalakad sila, okay, ikukwento ko na lang, habang naglalakad sila at may triguhan, mga wet, mga trigo, di ba? Ano yun parang palay sa atin kasi wala naman trigo sa atin, palay. Nagutom sila. Ang kanyang mga alagad ay pumitas ng mga uhay ng trigo at kanila itong kinain matapos kuskusin sa kanilang mga pala. Di ba ginaganon? Para lumitaw yung laman. Kinain. Araw ngayon ng pamamahinga. O di nagreklamo ngayon yung mga tao. Ano sabi sa susunod? Nagreklamo yung mga tao ngayon. Bakit gumagawa kami ng bawal? O di ba? Bawal. Dumating si Jesus, ulitin ko, puspos ng biyaya, pero nasa katotohanan siya. Ang tingin ngayon ng tao, gumawa kayo ng bawal sa araw ng pamamahinga, tanong ng mga Pariseo. Hindi nila alam. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ginawa ni David? O kailangan lumaki siya sa katotohanan. Alam niyo ba si David noon? Minsan nagutom sila ng kanyang mga kasama. Ano ginawa nila? Pumasok sila. Next verse. Pumasok sila saan? Sa bahay ng Diyos. Kumain ng tinapay na handog na tanging mga pari lamang ang may karapatang kumain. Binigyan pa niya yung kanyang mga kasama. Bawal yon. At sinabi pa ni Jesus, ang anak ng tao ang siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Hindi nila naintindihan ang Sabat, ang araw ng pamamahinga. May kasunod pa nga yan, nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. O isang araw ng pamamahinga, unang buwan rin nang pumasok si Jesus sa sinagoga, nagturo doon ay may isang lalaking paralisado ang kamay, kanang kamay, pinagaling din niya yon. At inusgahan din siya na sumusuway sa batas, sa kautusan. Pero dahil dumating siya na puno ng biyaya, ginagawa niya, binubuhos niya ang biyayang yan. Pero hindi siya nawawala sa pagsunod sa kautusan. Alam mo, maraming Pariseo ngayon. Born again ba yan? Christian ba yan? Bakit kung tumawa, parang hindi natatawa ulit? Bawal bang tumawa ang Christian? Bawal bang humalakhak ang Kristiyano? Sino magsasabing bawal? Mga Pariseo yun. Ganyan ba? Ba't kung magsaya, parang hindi na magsasaya ulit sa sobrang saya. Masaya lang. Hindi naman nagkakasala. Masaya lang. Naku, Christian ba yan? Ba't ang iksi ng buhok parang lalaki? Kasalanan ba maging maiksi buhok? Nagkasala ka na ba pag maiksi buhok mo? Hindi rin. Ang daming binibintang. Ang daming sinasabi na dapat ganito. Ang daming dapat. Si Jesus, dahil dumating siyang puno ng biyaya, inuunawa niya ang lahat ng bagay. Ganito, pag-aralan natin. Upang lubusan nating maunawaan ang aking sinasabi ngayong araw na ito. Kasi ang ating pinag-aaralan, grow in the grace.
Hindi yung pagka nakita mo yung kapwa mo Kristiyano, dapat hindi ganyan, dapat hindi ganyan. Tingnan mo muna, foul ba talaga yung ginagawa niya? Yung ba talagang ginagawa niya ay hindi pwede? Yung ba talagang ginagawa niya, nagkakasala nga ba talaga siya? O talagang sobrang religious ka lang at gusto mo ay hindi makabasag pinggan na Kristiyano? Yung hindi makabasag pinggan, alam ng matatanda yan, mga nanay, yung parang, teka, hindi ka na makakilos dahil Kristiyano ka, ang dami ng pinagbabawal. Kaya lumago tayo sa biyaya. Tingnan natin, sa Luke 4:18, nung dumating si Jesus, sabi kasi ng ating binasang unang talata, dahil gusto nga ng Panginoon ng Biblia, gusto ni Apostol Pedro na lumago tayo sa pagkakilala, lumago tayo sa biyaya ng Panginoon. So nung dumating si Jesus ay nag-uumapaw sa biyaya, pero nanatili siya sa katotohanan. Sabi niya, nung dumating siya bago siya maglingkod, mag-ministry, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo niya ako upang palayain ang mga inaapi. At, verse 19, upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. The year of the favor of the Lord, ang sabi ng verse 19. Yung favor, yung pagliligtas niya, darating na, dumating na, nariyan na sa pamamagitan niya. Okay, isa-isahin natin yung talata na yon, yung verse 18, babalikan natin. At makita natin, dyan sa verse 18 na yan, yung Espiritu ng Panginoon ay sumakanya. At siyempre, na-confirm yun nung bautismuhan siya ni John the Baptist at bumaba yung Holy Spirit sa pamamagitan ng simbolo ng kalapati at siya napuspos ng Holy Spirit. Sabi niya, hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Good news. Sabi nga niya, hindi ako dumating para hatulan. Sino kung nabasa po ninyo yung John 3:16, yung John 3:17, sabi niya, hindi siya dumating para hatulan. Hindi siya dumating para magturo, para humatol, kundi para magligtas. Sabi niya John 3:17. So sabi niya, dumating ako, ang Espiritu ng Panginoon sumasa sa akin upang ipangaral sa mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag at sa mga inaapi. Yan. Ano yung mga nakikita ninyo? Mahihirap, bihag, bulag at inaapi. Siyempre, merong emblem yan ng literal, pero meron ding ibig sabihin yung mga salitang yan na mga mahihirap, bihag, bulag, at mga inaapi. Siyempre, pagka pinaliwanag ko pa yan, maliban sa literal na mahirap, meron ding mahirap sa pananampalataya at mayaman sa pananampalataya. Para magkaroon ng pananampalataya, pinapahayag ang mabuting balita. Para umunlad naman, hindi man sa ganon, umunlad naman sila sa faith. Sa amin ng James 2:5 naman yon, pagkain yung tinignan. Okay, isinugo niya ko upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Anong pwedeng bumihag sa tao? Pwedeng literal, pero pwede ring karamdaman, pwedeng kabalisahan, alalahanin, problema, pwedeng takot, pwede ring bisyo, hindi makalaya-laya kahit umaayaw na, ang hirap pa rin dahil ang makasalanan kasi alipin ng kasalanan, bihag sila ng kasalanan. Pwede yan. Pwede literal, pwedeng emotional, anumang klaseng pagkabihag na sila'y lalaya. Karamdaman naman yan o anuman. At sa mga bulag na sila'y makakakita, pwede literal at nangyayari yon sa panahon ng Panginoon. Kahit ngayon, pwede pa rin mangyari ang mga pagpapalang yan ng Panginoon. Pero siyempre, meron ding espiritual na pagkabulag sa kawalan ng kaalaman, pagkakilala, hindi alam ang ginagawa, hindi alam ang nangyayari, bulag espiritual. At isinugo upang palayain ang mga inaapi, yung mga oppressed, kagaya ng ginagawa ng Pariseo sa mga tao. O, bawal yan. Bawal yan.
Yan ang oppression eh. Bawal yan. Bawal, bawal, bawal. At alam mo yung salitang inaapi, yung oppressed, dun sa batas, dun sa law of God. Ang hirap. Ipit na ipit ka kasi hindi mo matupad-tupad yung batas ng Diyos. Tama? Meron ba nakatupad ng batas ng Diyos? Wala. Kaya para ka na lang laging para ka lang sino ba yun? Sinisikap mong lumaya. Sinisikap. Dahil hindi mo matupad-tupad, hindi mo magawa-gawa. Masyado kang naapi dahil sa dumating na mga ganyang nung panahon ng law, yung sa lumang tipan, walang nakatupad. Kaya nananatiling kawawa kasi hindi matupad yung utos. Kaya dumating ako para palayain yan. Yung mga inaapi, spiritual man o physical, palayain yan, yung mga yan. At yung Numbers 19, para ihayag ang darating na panahon ng pagliligtas ng Panginoon. O kaya, yung the year of the favor, yung taon ng biyaya, taon ng pagliligtas. Kasi ang kaligtasan kasi bunga ng biyaya. You are saved by grace through faith. So, sa English mo binasa po yan, yan ang favor ng Panginoon. Bakit ko sinasabi yan? Anong gusto kong ipaunawa? Gusto ng Diyos maranasan natin lahat ng nakasulat dyan sa Luke 4:18 and 19. Gusto ng Diyos nasa iyo yung mga yan. Kasi dumating siya para gawin yan. Kung kilala mo ang Panginoon, kung alam mo yung biyaya ng Panginoon, huwag kang pumayag na wala lahat sa iyo ang mga blessing na yan. Amen. Karamdaman ba ang bumibihag sa iyo? May oppression ba sa gilid-gilid, sa tabi-tabi? Kasi ang devil, ang trabaho niyan, i-oppress tayo, pahirapan tayo. Linlangin tayo. At sabihin, ganyan ka, hindi ka aangat, hindi ka lalaya niya. Kinukulong ka niya, inaalipin ka niya. Para bang ikaw ay nalulunod na gusto mong mabuhay, nalulunod ka, ganyan lang gusto ng diablo sa iyo. Kabaligtaran ang pagdating ng Panginoon na sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya gusto ng Panginoon, grow in the grace. Kasi nakafocus tayo sa grace ngayon. Kanina doon sa knowledge, doon sa repentance for not growing in the knowledge of Jesus Christ dahil hindi alam ang ginagawa, ang inuubos ang lakas ng tao na lihis sa talagang kalooban ng Diyos. So sinasabi ko ngayon, mag-grow tayo sa knowledge, sa grace ng Panginoon. Hayaan nyo yung overflowing grace ng Panginoon. Talaga, overflowing nga puspos ng biyaya. Ibig sabihin, naglalampasan yun sa Kanya. Tapos tayo, meron tayong isang problema dyan sa 4:18 and 19 na yan ng Lucas na wala pa sa atin. Meron ka bang pagkabulag sa isang bagay? Meron ka bang kahirapan na nararanasan? Meron ka bang pagkaapi o yung oppressed, blind, and yung pagkabihag, captive? Set the captives free. Ano bang meron ka doon? Diyan sa apat na yan na binabanggit. Dumating si Jesus para lumaya ka at maligtas ka sa lahat ng yan. Kung hindi mo pa naranasan yan, bago tayo umuwi mamaya, kailangan maranasan mo at matanggap mo yung mga bagay na yan. O bakit ko sinasabi yan? Kasi itutuloy pa natin. Hindi pa tapos doon lang sa ganyan, pero dapat, bago ko ituloy, dapat, dahil yang pagdating ng Panginoon na puspos ng Espiritu na yan, na puspos ng biyaya at katotohanan na yan, dumating para sa iyo yan at para sa akin, nawa. Parang na yan andyan na yan nakapackage na yung mga pagpapalang yan Kailangan mapa sa iyo yan Binibigay na po ng libre yan. Ino-offer na ng libre ng Panginoon yan. Takot ka pa ba? Nangangamba ka pa ba? Balisa ka pa ba? Kinatatakutan mo pa ba kinabukasan?
nag-aalala ka pa, minsan kulang na kulang ang tulog mo dahil sa problema, biyayaan ka nawa ng Panginoon na dumating sa mundong ito na puspos ng biyaya. At makita mo nawa sa iyong buhay, palagi kong sinasabi, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kasi dumating siya na sagana sa lahat ng kailangan mo. Amen. Dumating siya na sagana siya sa lahat ng pwedeng kailanganin mo pa. Darating man ang araw, sagad na siya, lubos-lubos na ang mga pangangailangan mo na dala-dala ni Kristo. Kaya dapat lumaya ka na sa lahat ng dapat mong maging paglaya. Pero hindi matatapos doon. Sabi ko nga sa mga ilang kabataan na umaten, pakinggan nyo rin to. Sabi ko, napakahalaga. Napakahalaga. Kasi ang turo ko sa mga kabataan, yung Ecclesiastes 12, chapter 12, pinakita ko sa kanila, remember thy Creator in the days of your youth. Pinakita ko yun. Ano yung ibig sabihin ng remember? Tapos pinakita sa bandang conclusion, the whole duty of man. Yung buong, sa verse 13, yung buong katungkulan ng tao is to fear God and obey His commandment. This is the whole duty. Ito yung buong katungkulan ng tao ang sabi ko sa kanila. Kasi itong isusunod ko mahalaga para sa kanila at para sa atin din. Kaya bago ko sabihin, nais kong ipaalala, ito ang whole duty ng tao. Kaya habang bata ka pa, alalahanin mo na siya. Habang malakas ka pa, habang yung talino mo fresh na fresh pa, habang yung mga bisig mo ay kaya pang magbuhat, lumakas, habang yung mga tuhod mo ay kaya pang kumilos. Kasi love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Kailan mo gagamitin ang pagmamahal na yan? Pagka bumabaluktot na tuhod mo? Kaya remember thy Creator in the days of your youth. Ang sabi, ibig sabihin, habang malakas ka pa, ano na gagawin mo? Yung whole duty of man, fear God and obey His commandments. At yun, mamaya, sabi ko nga, babasahin ko. Pero dinidiin ko na sinasidetrack tayo ng dyablo. Kaya basahin niyo yung Ecclesiastes, sabi ko lalo na yung dalawang chapter 2 at chapter 12. Yun lang ang basahin niyo, makuha niyo na yung buod ng Ecclesiastes. Sinasabi doon, ang daming bagay na sinasayang ng tao sa kanyang panahon ng kalakasan na hindi naman talaga kailangan. Ang whole duty of man is to fear God and obey His commandments. Makita niyo doon, pag-aralan ninyo. Kasi naranasan lahat ni Solomon, sinulat niya ngayon at sinabi niya, vanity ito, nonsense ito, ala ito, pinag-ubusan mo ng lakas, ala yan, pinag-ubusan mo ng panahon, ala yan. Sabi niya ganun. Tapos sabi niya, ito lang ang masasabi ko, fear God and obey His commandment. So pagkatapos sa ating, ituloy na natin itong ating pinag-uusapan, at least lang mahalagay sa isip niyo yung habang malakas ka, habang kaya mo pa. Sa araw, makipaliwanag pa rin natin yan sa mga fellowship natin kahit tayo po yung mga UG. Dito tayo ulit. Sabi niya, the Spirit of the Lord has come upon me para good news ako sa mga mahihirap, para declare ako ng paglaya sa mga bihag, para declare ako ng healing sa mga bulag, para mag-declare ako ng paglaya din sa mga oppressed, at para i-declare ko ang pagliligtas o ang favor ng Panginoon na nandyan. Tapos biglang sasabihin ng Panginoon ganito sa John chapter 14 verse 12, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa rito, sapagkat ako'y babalik na sa Ama. Nung sabihin niya, higit pa rito, sapagkat ako'y babalik na sa Ama, wala na siyang oras para gawin yung ginagawa niya nung panahong siya nabubuhay. Kaya sabi niya, higit pa rito, kasi tayo may panahon pa. Ilang taon lang ba siya? 30 siya nagsimulang maglingkod.
33 and a half. 3 taon lang siyang nagganito. Kaya magagawa natin higit pa kasi ako 50 na, mahigit, 53 na ako. Eh di mas, nalampasan ko lang yung panahon ng paglilingkod. Bagamat yung quality, siyempre hindi mo malalampasan yon, yung ginawa ng Diyos. Pero sabi niya, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. Ano yon? Kapareho ni Jesus, the Spirit of the Lord is upon us. Tama? Pareho ba? Parehong Espiritu ba? Yung Espiritu ng Diyos at Espiritu ng nasa atin? Parehong Holy Spirit. The same power, parehong kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa atin ngayon. At sabi niya, magkakagawa ng mga ginagawa ko. Hindi lang tayo recipient ng paglaya, hindi lang tayo recipient ng mabuting balita, ng paglaya, pagkamulat, pagkalaya doon sa opresyon ng dyablo o maging ng law, ng kautusan na napakahirap sundin at hindi masunod-sunod, hindi lang, kundi tayo ay hindi lang basta tagatanggap ng mga bagay na yan, kundi tayo rin ay inaatasan ng Panginoon, gagawin din ninyo ang aking ginagawa. Kapag nananalig kayo sa akin, kung paano yung ginawa ko, mag-declare ng good news sa mga mahihirap, magpamulat ng mga bulag, magpalaya ng mga inaapi, at lahat, at i-declare ang favor ng Diyos sa mga tao, gagawin nyo rin yan, ang sabi niya. Kaya ako nagsabi, grow in the grace and knowledge of Jesus Christ, at pagkatapos dinugsungan ko ng katotohanan ang whole duty of mankind, ang sabi ng Ecclesiastes ay to fear God and obey His commandment. Pag pinagsama-sama po ninyo yan, merong pinapagawa ang Diyos sa atin. Go therefore, sabi niya, and make disciples of all nations. Ay pastor, sa mga, ano na yung sinabi yan yung John 14:12 na yan, sa mga apostol yan, sa mga alagad yan. Ano ba sabi niya sa mga alagad? Nung siya nasa langit na, gawin ninyong alagad ko rin. Di ba? Ang lahat ng bansa. Kung paano niya alagad yung 12, sinabi niya na gagawin nila, sabi niya sa mga alagad, gawin yung alagad ko, ang lahat ng bansa. Anong meron dito? Kasi ang biyaya ng Panginoon na nag-overflow, ayaw niya tumigil lang sa iyo. Pero dapat, sabi ko nga kanina, mauna muna sa iyo. Na-enjoy mo ba? Pinapagaling ka ba ng Panginoon? Pinapalaya ka ba niya? Binibigyan ka ba ng kapayapaan? Pinapalaya ka ba niya sa mga pang-aapi ng evil man o ng sino mang tao na influenced by evil? Pinapalaya ka ba? Ma-enjoy mo muna yun. Maranasan po ninyo yun. Maranasan yung pagpapagaling na yun ng Panginoon. At pagkatapos, meron pang higit na gagawin. Dahil hindi ka lang recipient, kundi gusto ng Diyos, dumating si Jesus, bago siya umakit sa langit, go and make disciples of all nations. Hindi lang tayo recipient, kundi tayo ay taga-pasa din ng mga biyaya at pagpapalang yan na overflowing ang biyaya na yan at ayaw ng Diyos na tumigil lang sa iyo. Overflowing ang pagpapalayang yan. Overflowing ang pagbabalita na yan. Overflowing ang pagpapagaling na yan. Overflowing ang pagliligtas na yan ng Panginoon. Yan ay lahat ay biyaya ng Diyos. Dumating siya, sabi niya, puspos ng biyaya. Hindi niya nais na titigil lang po sa iyo. Hayaan mo mahawa naman yung iba sa biyayang yan. Hayaan mo kayong kapampangan mirampulayan laring aliwa, kayong grasya nga yan. Hindi natin sosolohin. At lahat tayo ay may kakayahan pa. Wala pang sobrang tanda dito para hindi na makapagsalita. Pag binasa mo yung Ecclesiastes, haba-habang usapan. Hanggang mabungi na raw yung buong ngipin bago dumating yon. Paggamit ka na sa Panginoon. Bago dumating yung tuhod mo daw ay hindi mo na maihakbang.
paggamit ka na sa Panginoon. Dahil meron siyang pinapagawa. Dahil yung grasya niya na hindi kasya, hindi kasya sa iyo, overflow pa sa iyo. Gusto niya, gawin mo rin yung ginawa niya, i-share mo rin yung grasya na yan, mag-overflow din po sa iba. By works and by talks. Sa pamamagitan man ng gawa o ng pagsasalita, i-share natin ang grasyang yan sa iba. Yan ang tunay na obligasyon ng tao bago siya tumanda. Nag-conclude ako sa kanila. Nakita niyo ba si Abraham? Tinawag siya ng Panginoon, iniwan niya yung kanyang nakasettled ng buhay doon sa kanyang pinanggalingan. Go, sabi niya, punta ka sa pinapupunta ko sa iyo. Sumunod siya. Tiningnan niya yung talagang pinapagawa ng Panginoon. Yun ang focus niya. Saan ba pinapupunta ng Panginoon? At sabi ng Panginoon, at anong nangyari sa buhay ni Abraham? Pinagpala siyang mabuti. Pero hindi naman yun ang focus niya. Hindi na sinabi, pumunta ka ron kasi, hindi. Sabi niya, pumunta ka sa gusto kong puntahan mo, sumunod. At sumunod na rin ang masaganang pagpapala at biyaya na walang tigil kay Abraham. Ang tao, ano ginagawa ngayon? Nagsisikap na maging matagumpay, umunlad, makamit ito. Yan lagi ko sinasabi. Minsan nalilin lang na tayo ng job. Pagkatapos basahin niyo Ecclesiastes chapter 2, makita niyo. Pagkatapos pagod na pagod ka sa buong buhay mo. 40 years kang pagod na pagod. Pagkatapos isa lang ang sabi ni Solomon, fear God and obey His commandment. Ano ngayon ang sa atin? Ito, gagawin din natin kung paano ang pag-declare ng biyaya, ang grasya ng Diyos na nag-uumapaw, na-receive natin lahat yan, natanggap natin lahat yan. Tayo naman, dahil hindi pa tapos ang pagbuhos ng biyaya ng Diyos, ano ginagawa mo? Buksan mo rin ang biyayang yan at ma-enjoy ng iba ang good news, ma-enjoy ng iba yung paglaya, ma-enjoy ng iba yung enlightenment, pagliwanag ng kanilang mga buhay at paglaya sa pagkaapi at panlilinlang ng kaaway. Bakit ko laging sinasabi ito? Nakafocus po ako na ang mga tao na nananalig sa Diyos ay maging alagad niya. Yon ang totoong utos ng Diyos sa akin at sa lahat ng mga alagad niya nung una pa man. Maging alagad niya yung mga tao, matanda man o bata. Hindi na sabi maging alagad nyo yung kabataan. Gawin yung alagad ko yung kabataan. Hindi. Gawing alagad ko yung mga malalakas. Hindi. Gawing alagad ko ang lahat ng bansa. Alagad, follower, recipient ng mga blessings at biyaya, pero sila rin ay gagawin yung pinapagawa ng Panginoon. Tutuloy po natin ang pag-aaral na ito. Pero gusto kong maiwan sa inyo ngayong araw na ito. Ano ang inyong focus sa inyong buhay? Kung yung focus nyo sa inyong buhay, kagaya nung nangyari lang kay Solomon, basahin nyo chapter 2, wala tayong time para basahin ngayon, ng Ecclesiastes, chapter 2 tsaka chapter 12. Compare ninyo, pag matanda na ang tao sa chapter 12, wala na magagawa. Compare nyo rin, pag nasa kalakas-lakasan niya at itong ginawa niya, yung sa chapter 2, parehong vanity. Parehong vanity sa ibang salita. Meaningless, sabi niya. Kasi ang meaningful life, fear God and obey His commandment. Tumayo po tayong lahat ngayong umagang ito, ng araw na ito. At nais kong ang Diyos mismo ay simulan natin. Meron pa bang hindi paglaya? Meron pa bang pangamba? Konti o marami man, takot, alalahanin, pagkabalisa, pag-aalala sa future. Lalo na kung tatay ka, siyempre nag-aalala ka sa future ng pamilya mo. Lalo na po kung nanay ka, lalo na po yung ikaw yung provider ng iyong pamilya. Iniisip mo, pinoproblema mo ba, dumalo na ba sa iyo ang biyaya ng Panginoon sa araw na ito? Umagos nawa sa iyo ang biyaya ng Diyos sa araw na ito. Biyaya para maging good influence ka. Ang good news ay makita sa iyo. Ang pagpapalaya
ay makita sa iyo. Kasi makita muna sa iyo, bago mo sabihin, bago mo i-share, bago gumaling yung iba, bago lumaya yung iba, mag-overflow sa iyo ang biyaya ng Panginoon. Kaya pinipilit ni Peter sa mga tao sa panahon niya, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Bakit? Napakasagana po ng biyaya ng Diyos na ito. Ang gusto niya ay hindi natin masarili. Pero nag-aalala ako, baka tayo mismo kulang pa niyan. Tayo mismo hindi natin maranasan yung biyayang yan na binibigay ng Diyos. Maranasan muna natin, ma-enjoy natin, maintindihan natin gaanong klaseng paglaya ang gustong gawin ng Diyos sa atin. Pagkatapos, be disciple, maging disciple tayo. Tayo naman ang gagawa ng ginawa ni Jesus. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Lord God, sa araw na ito, pabayaan mong makita lang yung mga anak, O God. The whole duty of man, Ecclesiastes 12:13, is to fear God and obey His commandment. Kaya pala meron kang Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin muna yung kalooban mo. Hanapin muna yung paghahari mo. Masunod ka muna sa lahat. And all these things shall be added unto you. Hindi namin focus yung all these things. Hindi namin focus yung lahat ng material na yun. Ang focus muna namin, first of all, the kingdom of God and His righteousness. And all these things, kagaya ni Abraham, ganun ang ginawa niya. Natuto muna siyang sumunod. Natuto muna siyang maghari ka sa kanyang buhay. At pagkatapos ay sumunod sa kanya ang mga pagpapala at mga biyaya. Panginoon, narilin lang kami minsan. Ang 99% ng focus namin, paano umunlad, paano ma-establish, paano maging successful, paano ma-achieve ito, paano magaya itong successful na tao ito, paano maabot ang naabot nito. Patawarin mo kami, Panginoon. Hindi yon ang whole duty of man. Kasi ang whole duty of man is to fear God and obey His commandment. At susunod ang masaganang biyaya at pagpapala mo sa aming lahat. Dalangin ko ngayong araw na ito, Panginoon, kagaya ng nangyayari ngayon at patuloy na inaalala ng mga tao ang pwede pang idulot ng pandemic na nangyayari ngayon, Panginoon. Nawa sa mga anak mo, Panginoon, pasaganain mo ang biyaya at ang katotohanan sa kanilang mga buhay at makita nila, God, pwede silang magpahinga kahit ang iba'y alalang-alala. Hallelujah. Pwede silang pumanatag. Pwede silang pumayapa, O God. Pwede ma-enjoy ang bawat araw. Hindi sa pamamagitan ng kabalisahan at kaabalahan, kundi sa pamamagitan ng grasya na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Dalangin ko ng pagkaunawa, ng paglago, Panginoon. Ano man ang ginagawa ng iyong mga anak, God, pagtatagumpayin mo sila. Maaring may business yung iba dito, yung iba may trabaho, yung iba, Panginoon, ay merong mga inaasahan na darating na mga blessing sa kanila. Hayaan mong dumating yon, Panginoon, ng malaya sa kanila sa tulong at biyaya mo. Pero nawa ang puso't isipan ng mga tao, lalo na yung mga nakakakilala sa iyo, ay to fear you and to obey your commandments, O God. Yun nawa ang pangunahin sa puso namin. At alam namin, i-guide mo kami sa buhay na pinagpala. I-guide mo kami sa buhay na masagana. I-guide mo kami sa buhay, Panginoon, na may kapayapaan at kapanatagan. At kami lalakad, O God, na hindi nasasayang ang lakas, ang talento, ang lahat ng aming mga kakayahan. Hindi masayang at hindi magamit ng mundo, kundi unang-una magamit para sa iyong kapurihan at kalwalhatian. I-bless mo ang mga nagtatrabaho, iingatan mo sila laban sa anumang karamdaman sa pangalan ni Jesus, aking hinihiling. Iingatan mo sila laban sa karamdaman at 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Aking dalangin ang pag-iingat mo mula sa karamdaman, sa asawang lalaki, sa asawang babae, sa kanilang mga anak. Panginoon, dalangin ko ang iyong mayamang pag-iingat. Sa mga trabaho, pinagkakakitaan ng iyong mga anak,
Maiba nawa, O God, mapuno ng biyaya at pagpapala ang kanilang mga ginagawa. Lalo na sa mga nagsisikap to fear and obey your commandments. To fear you and to obey your commandments. Because this is the whole duty of man. Lalo na yung mga ginagawa, lalo na yung kanilang isip ay nasa iyo, yung kanilang puso ay nasa iyo, lalo mong i-bless yung kanilang mga pinagpapakuran, Panginoon. I-bless mo rin ang aming mga nanay at tatay, yung mga nagsisikap, Panginoon, na God, paano mo isupply yung kanilang kailangan? I pray, O God, maging sapat ka sa mga lola, sa mga lolo namin, yung mga lolo namin at lola na mga hindi nakaka-attend ngayon. Aking dalangin lang yung biyaya ng pag-iingat. Palayain mo sila sa anumang karamdaman. Palayain mo sila sa anumang pagkaalipin ng pangamba at mga alalahanin. At sa mga nandito kayo, aking dalangin, Panginoon, kung sila ay nagdadalawang isip, kung sila ba ay nakapokus sa iyo, kung sila ba ay nasa iyong banal na kalooban, bigyan mo ng kaliwanagan ng mga kabataang narito. Bigyan mo ng kaliwanagan ng mga anak mong narito, Panginoon. Marami pong salamat. Sumagana nawa ang pag-iingat at ang biyaya mo sa aming lahat, Panginoon. Sandali nating purihin ang Panginoon bago tayo magwakas. Sandali nating pasalamatan ang Panginoon. Sandali nating bigkasin ang papuri. Pwede natin sabihin, salamat sa masaganang biyaya. Salamat sa overflowing grace. Ma-enjoy namin ito ng lubusan. Help us to enjoy your overflowing grace. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Purihin ang iyong pangalan. Purihin ang iyong pangalan. Sa lahat na nakakarinig ng mensaheng ito, na hindi pa lubusang na-enjoy at nakamit ang biyayang ito, Panginoon, dumating ka na puspos ng biyaya. Pinag-aralan namin ang mga biyayang ito. Sa lahat ng hindi pa nakakaranas ito, dalangin ko, Panginoon, patanggap nila ang kapuspusan ng biyaya na nanggagaling sa iyo. Biyaya ng paglaya, biyaya ng paggaling, biyaya, Panginoon, ng pagkamulat, biyaya ng pag-unlad, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay. O, purihin ang iyong pangalan. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin ngayong araw na ito. Dinadakila ka namin. I-guide mo ang iyong mga anak tungo sa iyong banal na kalooban at mag-umapaw nawa ang biyaya at pagpapala. Itaas po natin ating mga kamay sa araw na ito. Ang pagpapala ng Panginoong Jesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay dumaloy sa mga buhay ng mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, nakikinig at sinusunod ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Mula ngayon hanggang sa buhay na darating, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. 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 God bless you po. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon.